Ramdam na sa Baguio City ang mabigat na daloy ng trapiko ngayong Miyerkules Santo. Kaya ang truck lane, inactivate na rin. Mula sa Baguio City, nakatutok doon live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, sa mga kapuso natin na aakyat pa lang dito sa lungsod ng Baguio, nagpaalala na ang BCP o ganoon din ang lokal na pamahalaan na habaan ng pasensya. Dahil sa Marcos Highway pa lang ay ramdam na ang traffic build-up ng mga sasakyan. Ramdam na ang mabigat na daloy ng trapiko sa Baguio City ngayong Semana Santa. Nararanasan na ang traffic build-up sa bahagi pa lang ng Marcos Highway. Activated na ang truck lane para bahagyang maibsan ang mahabang pila ng mga sasakyan. Binuksan na rin ang Cannon Road para sa mga aakyat sa lungsod. Expected talaga kasi we expected the influx of tourists talaga papasok ng Baguio, lalo na ngayong Holy Week. And ito po is ginagawan daan. Sa monitoring ng pulisya, nasa 20,000 na mga sasakyan ang araw-araw dumadaan sa syudad. Masikip na ma'am, tapos lalo pag weekends ma'am, yung Sabado, Linggo, lalo pag Linggo ma'am. Kasi marami nang lumalabas eh. Dagsa na rin ang mga pasaherong dumarating sa syudad na galing sa Maynila at sa iba pang probinsya. Sa ngayon, walang problema sa bus units. Pero simula sa Sabado hanggang sa susunod na Lunes, inaasahang punuan na ang lahat ng bus dahil sa mga maaga nagpareserba ng tiket. Hanggang alas 5 po kami ngayon ng hapon para sa mga extra buses po natin. Panawagan ng pulisya sa publiko na sundin ang mga batas trapiko na umiiral sa syudad. Iwasan din ang illegal parking na madalas sa dahilan ng trapiko sa lugar. Nagdagdag na ang lokal na pamahalaan ng roadside parkings para matugunan ang mataas na pangangailangan sa paradahan ng mga turista. CJ, sa ngayon, naka-maximum deployment na ang BCPO. 80% ng kanilang total strengths ay nasa kalsada na nakadeploy, partikular yung mga pulis na naka-assign sa Tourist Assistance Desk, Police Assistance Desk at maging doon sa mga border checkpoints. At expected daw na sa mga susunod na araw ay mas titindi pa yung traffic build-up dahil simula bukas ay suspendido rin ang number coding scheme at yan ay magbabalik na lamang sa araw ng Lunes. CJ? Jasmine, problema talaga sa Baguio City ang paradahan. Bukod sa roadside parking, so yung mga additional parking, mayroon bang ibang hakbang ang LGU para kahit papaano mabawasan yung traffic congestion dyan sa lungsod? CJ, doon sa issue ng parking, talagang walang magagawa doon ng lokal na pamahalaan. Aside nga doon sa pagkakaroon nga ng mga designated na roadside parkings. Kaya ang ginagawa na lamang sa ngayon ng local government unit, ang kanilang panawagan sa mga motorista ay sundin or mag-comply sila doon sa sinasabi nga na meron kasi mga tourist bus na binigay ngayon o provide ngayon ang local government unit. Kaya as much as possible daw para maiwasan na rin yung traffic build-up, yung napakaraming mga sasakyan sa kalsada, ay i-park na lamang nila yung kanilang mga sasakyan sa parking areas at sumakay na lamang sa mga tourist bus. Plus, ang gawin na rin daw ay sumakay na lang din daw yung ating mga motorista at mga turista sa mga public transportation, CJ. Doon naman sa availability ng bus units, kung sinasabi ng mga bus company na punuan na lahat yung mga bus na babiyahe sa Sabado hanggang Lunes, paano yung mga pasahero na hindi pa nakapag-pareserba ng tickets? Sa ngayon, CJ, nakikipag-ugnayan na yung mga bus company sa LTFRB para mabigyan sila ng special permits at magkaroon ng additional na units. Pero ayon naman sa mga bus companies ay meron namang mga naka-ready at naka-prepare na mga bus units na gagamitin ng mga pasahero na hindi nakapagpareserba ng kanilang tickets. Pero expect na raw syempre na mabilis na mapuno yan. Kaya kung maaari, agahan na lamang nila yung kanilang pag-uwi simula Saturday hanggang Sunday. Okay, maraming salamat Jasmine Gabriel Galban at ingat kayo dyan.